Ang paru-paro. Wow! Alam kaya ng higad na siya'y magiging paru-paro? Alam kaya ng buto ng bayabas na siya'y magiging punong kahoy? Alam kaya ng sisiw sa itlog na siya'y magiging agila? Alam kaya ng sanggol sa sinapupunan na siya'y magiging tao? Sa totoo lang, hindi naman lahat ng higad nagiging paru-paro. Ang iba ay nagiging pagkain lang ng mga gagamba. Hindi naman lahat ng buto ng bayabas ay nagiging punong kahoy. Ang iba ay nabubulok lang kasama ng ipot. Hindi lahat ng sisiw sa itlog ay nagiging ibon. Ang iba ay nabubugok at ang iba ay nagiging balot. Hindi lahat ng sanggol sa sinapupunan ay nagiging tao. Ang iba ay nakukunan at ang iba ay kusang nilalaglag. Ano kaya ang damdamin ng higad na nakatulog ng mahimbing at may pakpak na ng magising? Ano kaya ang damdamin ng buto ng bayabas na nalibing at nang bumangon ay sariwang dahon ang kanyang mga bisig? Ano kaya ang damdamin ng sisiw sa nabasag na itlog at nakasilip sa naghihintay na inahin? Ano kaya ang damdamin ng sanggol na namilipit sa madilim na yungib, lumabas na padulas at nakaaninag ng liwanag sa labas? Ang libingang walang laman ay parang sapot na walang higad. Parang balat ng butong nakawala at tumubong binhi. Parang basag na itlog na wala ng sisiw. Parang pusod na napatid sa palaanakan. Bakit ba hinahanap mo ang higad sa nakasabit na pinagbalutan? Tumingala ka at makikita mo ang makulay na paru-paro. Bakit ba hinahanap mo sa lupa ang laman ng butong nalibing? Tumingala ka at makikita mo ang isang matayog na punong kahoy. Bakit hinahanap mo ang sisiw sa nagkalat na balat ng itlog? Tumingala ka at makikita mo ang lumilipad na agila. Bakit hinahanap mo ang sanggol na napatid sa palaanakan? Tumingala ka at makikita mo ang isang bagong tao. Hindi pala dapat katakutan ng sakit at kamatayan. Ang dapat palang katakutan ay ang pagkabulok, pagkabugok, o pagkakunan. Ang pag-iral dito sa mundo ay laging may hiwagang taglay. Kaya pagmasdan, limiin, pagnilayan, upang matuklasan na may dusa't kamatayan palang nagbabadya ng panibagong buhay sa mga marunong maghintay ng tamang oras, ng tamang araw, ng tamang kabuwanan. Na meron palang kamay na nakaabang at sasalo sa labas ng sinapupunan upang ang bagong silang na sanggol ay may handa sa mas ganap na buhay sa kabila, sa pag-iral na masigit pang di hamak, higit na makulay, at higit na mabunga, higit na matayog, at higit na marangal. Kaya, bangon na, mga anak ng tao. Bangon na sa bagong buhay na nakalaan para sa mga anak ng Diyos.